Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong House of Crocs na tinatawag po ni Kiko Barsaga. At talagang grabe po ito pagdating sa kaperahan. Dahil panahon na naman po ng budgeting ay nagkakagulo na naman po ang mga buhaya di umano pagdating po sa pera ng taong bayan. Katulad po nito, grabe pala ang pera mga kababayan na pinopondo po ng mga buhaya mga kababayan sa House of Representatives di umano. How many billions pero wala pong transparency. Wala po. Ganyan po katindi. Pero pagdating po sa Vice President, 125 million, kung ano-ano po ang hinahanap nila. Pero pagdating po sa kanila, mga kababayan, grabe. Kaya nga po tinatawag ito ni dating Pangulong Duterte na rotten, most corrupt, bulok, mga kababayan, yang institusyon na yan ayon sa dating Pangulo. Ito po, pakinggan po natin ito pong si Toby Tiangco, si Congressman Toby. At sila-sila po, mga kababayan, ay nagkakagulo pagdating po sa budget ng Kongreso ng House of Representatives. Umpisa na po natin. If we want transparency from all departments, dapat kami ang maging halimbawa. Kasi yung budget nang gagaling sa amin kaming nagmusisi ng budget ng lahat ng departamento. Tapos yung budget namin mismo, ayaw nilang ipabusisi. Di ba? Parang luruhan naman yata yun, di ba? Nasaan yung accountability doon kung mismo yung budget namin, ayaw nilang ipabusisi, di ba? Dapat ipabusisi. Lalo na sa gitna ng issue ng impeachment na pinapa-account nila, sinasabi nila na may maling nagawa daw sa paggasta ang Office of the Vice President, ang DepEd, sa gitna ng issue pa ng sinasabing korupsyon dahil sa flood control, nandun pa ulit yung pagboy ulit sa issue na panawagan na dapat maging pantay na yung liquidation, hindi lang po certification, dapat mas maging role model ang Kamara o ang Kongreso po dito sa pagiging transparency, Congressman. Tama po ba? Yun ang akin naman tinutulak Di ba? If we want transparency from all departments, dapat kami ang maging halimbawa. Kasi yung budget nang gagaling sa amin kaming nagmusisi ng budget ng lahat ng departamento. Tapos yung budget namin mismo, ayaw nilang ipabusisi. Di ba? Parang luruhan naman yata yun, di ba? Nasaan yung accountability doon kung mismo yung budget namin, ayaw nilang ipabusisi, di ba? Dapat ipabusisi. Tama yung sinabi ko rin yan kanina, di ba? House lang ang merong liquidation by certification. Tapos ayaw pa nilang paalam kung paano ginastos yung pondo doon. Yun lang naman yung akin di ba? Bakit exempted yung House of Representatives sa palakayan? Tapos sabi nila, Tanungin mo dyan si Lacson. Yan po ang legacy ni Lacson ayon po kay Sastro Gandos. Liquidation by certification lamang. Legacy po ni Lacson yan. Hindi po ba? Grabe, no? Hindi po pwedeng busisiin ang budget ng House. Grabe, no? Pero pagdating po sa Vice President, kailangan pong busisiin. How many billions po ba ang pinag-uusapan dito po sa sinasabi ni Toby Tiangco? Gaano kalaking pera po? Ito po, mga kababayan, kung gaano kalaki ang binabudget po ng House of Representatives ng mga buhaya. Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearings? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no?
16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Grabe, Tapos hindi man pine-present. Paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi naman present po sa budget briefing yung mga pinagkagastusan? So I would like to request, kung wala namang legal exemption o constitutional. Grabe mga kabayan, no? Nakita niyo po, ang budget po ng mga buhaya, 30 plus billion. Pero hindi pwede pong busisiin. Hindi pwede pong tanungin, mga kababayan, kung saan po nila ginagastos at dinadala ang pera ng taong bayan. 30 plus billion? Grabe, no? Pagka yung proposed budget po, mga kababayan, yung sinasabi ni Toby, 16 billion. Pero pagdating na po sa BICAM, nagiging doble na po at humihigit pa sa doble. Pero hindi po pwedeng busisiin, mga kababayan. Walang transparency. Hindi pwedeng magtanong kung saan ginastos. Basta kami, liquidation by certification lamang. Ibang klase. Yan po ang House of Representatives. Kasama rin po dyan ang Senado. Yan po ang legasiya po, mga kababayan, ng mga congressman at mga senador sa ating bansa. Pagdating po sa pera. Pagka sila po ang humahawak ng budget, mga kababayan, ay hindi na po pwedeng tanungin at busisiin ng taong bayan at hanapan ng resibo kung saan po nila dinadala ang bilyong-bilyong pondo na nanggagaling sa ating buwis. Unbelievable. Kaya nga po mga kababayan, ang pinaka-corrupt, ang pinaka-most corrupt sa ating bansa, ayon mismo sa dating Pangulo, ay yan pong institusyon na yan. Yang institusyon na yan, grabe daw po yan. Sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan di umano. Dahil dyan din po pumutok ang grabing skandal, massive korupsyon sa history ng ating bansa. Flood control, ghost project, trilyon, daan-daang bilyon. Diyan po sa mga institusyon na yan. Ibang klase, no? Yan po ang napakasarap buwagin. Buwagin na po sana yan. Pero sa panahon po ngayon, hindi po yan mabubuwag. Mga kababayan, yan po ang trabaho niyan. Trabaho po sa pera. Pera-pera na lang po yata ang mga hayop na yan. Di umano. Ibang klase. Pero ano po ang trabaho ng mga yan? Magbalangkas ng batas. Gumawa ng batas. Pero pagdating po sa budget, ubod ng laki. Hindi po ba? Batas ang gagawin mo, magbabalangkas ka ng batas. Mga senador, mga congressman. Pero grabe sa pondo ng taong bayan. Grabe, no? Pero wala nga, wala man lang audit. Ibang klase to. Wala man lang tayo nababalita na audit po ang mga budget ng mga congressman at senador sa ating bansa. Kaya po, sana po mga kababayan ay mangyari na po ang gusto natin mangyari sa mga susunod na panahon. Lalong-lalo po pag naging Pangulo po ang isang agila ng Mindanao. Buwagin na po sana ang malalaking budget ng institusyon na yan. Yang House of Representatives at Senado. Swelduhan na lang po sana sila. Hindi na po nila kailangan ng malalaking budget, malalaking insertion at malalaking allocables. Hindi na po nila kailangan yan. Hindi po ba? Hindi na po kailangan ng mga congressman at mga senador. Tumutok na lang sila sa batas. Paggawa ng batas, pagbalangkas ng batas. Hindi po nila kailangan na humawak ng mga programa at proyekto na isang damukal po ang mga komisyon na nakukuha nila sa kanilang mga distrito di umano. Hindi po ba? Hindi na po kailangan yan. Napakalaki po maititipid ng bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Pagka po tinanggalan po ng malaking budget
ang mga tao na yan, yang Kongreso at Senado. Swelduhan na lang. Hindi po ba kung magkano sweldo nila? Yun na lang ang matatanggap nila. Tanggalin na sana ang mga insertion yan, mga allocables yan. Hindi po ba? At kung ano-ano, daan na lang po sa executive. Hindi po ba? Yan po ang pinakamatindi po sa ating korupsyon nangyayari sa panahon ngayon eh. Noong mga nakaraang panahon, katulad kay dating Pangulo, hindi po ganyan kagrabe yan. Ngayon, grabe po yan. DSWD, DPWH, Kongreso, Senado. Grabe pagdating sa pera. Ang DPWH, nakita nyo po, parang mga sindikato na rin sa panahon ngayon. Ibang klase. How many billions? At yan naman po yung makakalusot. Makakalusot po yan. Bakit? Nasa kapangyarihan sila eh. Kontrolado nila ang speaker. Kontrolado nila ang Senate President. Kontrolado ng palasyo lahat pagdating sa kaperahan. Hindi ba makakalusot yan? At yan na po ang lakaran ngayon. Magmula nung sila ang nanungkulan, naging lakaran na po yan, yung ganyang pera. Mga kababayan, ubod ng lalaki ng pera sa kanila. Billion. Pero sa Vice President, 125 million. Gusto nilang i-impeach. At hinahanapan nila ng accountability. Mga kababayan, ibang klase. Hinahanapan nila lahat. Pero pagdating sa kanila, sarado ang libro nila. Mga kababayan, nakalak. Ganyan po kawawalangi at kadidemonyo. Di umano ang mga tao na yan pagdating sa pera ng taong bayan. Kaya po sana ipagkaloob po ang isang agila at tanggalan na po mga kababayan dahil para mabawasan ang korupsyon sa bansa, yan po ang napakalaking kabawasan. Tanggalan na po yan ng malalaking budget yang Senado at Kongreso. Grabe po, how many billions po ang maititipid sa korupsyon ng institusyon na yan. Hindi po ba? Napakalalaki na po ng sweldo ng mga tao na yan. Hindi po bababa sa 200,000 pataas ang sweldo ng congressman. Mas malaki pa ang Senate President. Ganon din ang House Speaker. Mas malaki sweldo nila. 300 plus thousand. 200 plus thousand sa mga party list. Hindi po ba sa mga representative? Ibang klase. Tapos, isang damukal pa makukuha nila ng mga proyekto. Samantalang ang trabaho lang naman nila ay gumawa ng batas at magbalangkas ng batas. Pero sangkot pa rin sila sa mga programa. Gustong-gusto nila na sila'y involved sa mga proyekto dahil nga sa laki ng mga komisyon at nagiging ghost project pa. Dapat po baguhin na talaga yan mga kababayan. Talagang wala pong transparency tayong makukuha dyan sa institusyon na yan. Lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. Mga kababayan, ibang klase po pag nahawakan nila ang pera ng taong bayan. Secured na. Hindi na pwedeng ilabas ang mga detalye, ang mga resibo. Hindi na pwedeng ilabas. At exempted sila sa COA. Yan ang nakapagtataka. Mukhang exempted sila sa COA! Dahil sa liquidation, ibang klase. Certification by liquidation lamang, ibang klase. Exempted! How many billions? Taxpayer money. Hindi po ba? Ibang klase itong mga buhayan na ito. Pero, makakapal po pagmumuka eh. Ubod ng kapal ang pagmumuka, mga kababayan. Nakatutok sila sa impeachment ng Vice President. Akala mong wala silang itinatago sa mga sarili nila pagdating sa budget nila. Di umano. Ganyan po katitindi ang mga tao niyan. Ubod ng kakapal ng pagmumuka. Makapal pa ang pagmumuka sa balat ng buhaya. Di umano, mga kababayan. Kaya dito po sa sinasabi ni Toby Tiangco, malabo po mangyari yan. Majority po kasi nasusunod dyan. Sa House of Representatives, majority po nasusunod dyan. Ganon din po sa Senado. Kaya lusot na lusot pa rin po.
mga kababayan, ng napakalalaking budget nila, mga kababayan. Lalo-lalo po yung uulitin po natin nung sila na po ang nakaupo diyan, magmula po nung nagkaroon po tayo ng gobyernong sindikato pagdating po sa pera ng taong bayan. Di umano. Yan po mga kababayan ang napakasakit na nangyayari sa ating bansa. Sa kabila na tayo po'y naghihirap at nilulubog pa sa tubig dahil sa mga ghost project ng flood control, yan po, pagdating pa sa pera, mga suga pa at sakim pa ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at tis-tis lang po tayo. At sana po dumating ang pagkakataon at panahon na mabuwag na po ang mga tao na yan. Lalong-lalo po ang mga perang hinahawakan na yan. Ang mga pera na hinahawakan na ubod na lalaki, bilyon-bilyon, mawala na po sana yan sa mga darating na panahon, mga kababayan. At baguhin na po sana at mabago na pagdating po sa kaperahan ang mga tao na yan. Swelduhan na lang po sana ang mangyari sa mga tao na yan. Sweldo na lang. Napakalaki pa. Pagka po nangyari yan at naisa batas yan, lalo-lalo po kung babaguhin po ang ating saligang batas tungkol dyan, mga kababayan, mababawasan na po ang mga politiko na tatakbo na congressman. Lalo-lalo po kung sweldo lang aasahan nila, mga kababayan. Bakit po? Dahil umuubos po ang mga congressman at senador ng daan-daang milyon manalo lamang. Daan-daang milyon ang inuubos ng senador at congressman, manalo lamang. Kaya kung magiging swelduhan lang sila, mga kababayan, hindi na po mag-uubos ng daan-daang milyon yan dahil hindi nila mababawi ang ginastos nila. Hindi po ba? Mababawasan na po ang mga sakim at sugapa sa kapangyarihan kung magiging swelduhan lang po. Katulad po nating mga manggagawa, hanggang sweldo lang. Hindi po ba? Maraming salamat po mga bayan. Ingat-ingat po kayo. At tis-tis lang po tayo. At thank you po sa nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo de Vinagracia from Bacolod City. At thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin ng tayong maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.